Magandang hapon po, Bombo Vince, at sa lahat ng sumusubaybay po sa inyong programa. Ayun. Sir, kumusta ngayon, sir? May mga insidente tayo, may mga lumabas na mga balita na may mga insidente, sir, ng pagkalunod, sir, at rinespondihan ng ating mga taga-Philippine Coast, sir, tama? Yes po, Bombo Vince, no? Regarding po this Holy Week season nga po na lumipas na po, we have monitored yung ating mga passengers po, rolling cargos, pati nga po nung sinabi ninyo yung mga incidents po na recorded po natin. So during this Holy Week season po, the Philippine Coast Guard through Coast Guard District Eastern Visayas has monitored approximately 70,165 inbound passengers, 74,566 outbound passengers, at 6,926 inbound rolling cargos at 7,371 outbound rolling cargos naman po. Regarding naman sa mga incidents natin that occurred during this Holy Week season, meron po tayong 4 na record. Una po, meron yung near drowning incident na nangyari po sa San Juan Beach Resort, Palumpon, Leyte. Ito po ay nangyari on or about 4 p.m. po kahapon ng April 5. Ang ating duty lifeguard personnel mula sa Coast Guard Substation Palumpon ay obserba po ng individual struggling in the water near the shoreline of San Juan Beach. Accordingly, meron po agad tumulong na ibang beachgoers sa ating victim at hinila po ito pabalik ng shoreline. Agad naman pong rumisponde ang ating PCG personnel upang magbigay ng necessary assistance. Ngayon, allegedly po, upon inquiry, na-reveal po na the victim was intoxicated during the time of the incident. Agad naman po siyang nabigyan ng first aid and medical assessment ng PCG duty lifeguard natin. Kasama po ang Palumpon Emergency Rescue Team. Meron din po tayong na-record na near drowning incident sa Dolores, Eastern Samar. Nangyari po siya about the same time po, alas 4 ng hapon, kahapon ng April 5. Ating duty baywatch ng Coast Guard Substation Dolores were informed of a drowning incident at a public beach of Barangay Hapitan, Dolores, Eastern Samar. Upon arrival po ng ating team, na-discover po nila yung victim na nakaupo. Groggy po siya at may abrasions po sa kanyang forehead. Accordingly, the victim was intoxicated po nung lumangoy po siya at nag-attempt po itong lumangoy, ngunit siya po ay tumama sa isang bato malapit sa kanyang pinagtalunan or pinaglanguyan po. Agad po siyang nakita ng kasamahan niya at binigyan ng CPR, which led to his positive response naman po, So, ang PCG personnel naman po natin ay agad nagbigay ng first aid at necessary assistance din, katulong ang MDRMO Dolores Emergency Responders. Afterwards po, inihatid din ang victim gamit ang ambulansya papuntang sa ospital po. Meron din po tayo, Bombo Vince, na maritime incident involving 2 individuals who were kayaking. So, on or about alas 8 naman po ng gabi, April 5, Coast Guard Substation Baybay received a report regarding 2 missing individuals po sa vicinity waters of Baybay, Leyte. The said individuals were reportedly engaged in a kayaking activity near Barangay Gabas, Baybay City. Ang ating substation personnel together with Baybay Emergency Rescue Unit or BERU arrived at the location and conducted initial search operation along the coastal area po. Soon after, the said team embarked on a BERU rescue boat. So sumakay po sila sa rescue boat para mag-conduct ng search and rescue or SAR operations. Further naman po, at around 1:30 a.m. kaninang madaling araw, yung dalawa po nating missing individuals were discovered by beachgoers at Barangay Kilim Agta Beach, Baybay City. So the said individuals were found alive and promptly taken to Immaculate Conception Hospital po sa Baybay. As of today din po, amongst our incidents that have been recorded, we have no casualties reported po, Bombo Vince. Ayun, okay. Oo, so buti na lang, sir. Itong mga insidente na ito, sir, yung isa sa Palumpon, sir, is parang nakainom ata, sir. Tama yung report, sir? Oo, yung Palumpon. Yes po, Bombo Vince. So upon inquiry po, the victim po natin sa Palumpon na na-rescue po was under the influence during nung nangyari po yung incident. Same din po ito doon sa Dolores Eastern Samar po. So pareho po silang upon further investigation and inquiry, na-reveal po na under the influence po silang pareho during the time of their incidents. Okay. Pero so far, sir, kuha naman, ligtas naman ito lahat, no?
Mga Yes po, Bombo Vince. Yes po, Bombo Vince. Safe naman po sila Ah. lahat, pati po yung sa dalawang kayaking individuals nga po na who went missing. oho. Lahat naman po sila na nahanap po, tapos in safe condition po sila ngayon. Ayun, okay. Sir, balikan ko lang yung information doon sa mga nagbiyahe, papauwi sa sa kanilang mga region. Yung volume ngayon, sir, ilan na sir yung naitatala sir ng Coast Guard, sir? Oo. So as of 6 a.m. po 6 kaninang a.m. umaga, no, Bombo Vince, Okay. ang namomonitor po natin is around 74,566 outbound passengers po. So this is as of 6 a.m. earlier today. We are still continuing our monitoring within our ports. Expected pa rin po namin yung pagdami pa rin po, no, lalo na ng mga kababayan natin na pauwi nga po sa kanilang rehiyon tulad ng sinabi po ninyo. May mga, as per inquiry po namin sa aming mga Coast Guard stations, may mga ports din po tayo na medyo punuan pa po, fully booked na yung mga schedules nila para sa mga biyahe. So, continuous pa rin po yung intensification namin ng pag-conduct ng PDI, K9 paneling at to ensure the port security and safety po para ligtas naman po yung biyahe ng ating mga kababayan. Ayun, okay. Bali, monitoring yan, sir, sa mga port area natin, yung mga malalaki, sir, like dito sa Northern Samar and Ormoc ba, sir? Tama? Oo. Yes po, Bombo Vince. So, sa Northern Samar, yes po, nagmamonitor po tayo doon. Pero as of earlier this morning, more on sa Leyte side na po yung nakikita natin or namomonitor namin pong influx. So, doon po medyo marami pa po talaga na dumadaan para magsiuwian po, no. Doon po yun sa Ormoc nga, Ormoc City. Oo. Tsaka more on sa Leyte side po. Sa Southern Leyte naman po, sa outbound niya, hindi na namin masyado minomonitor kasi yung dagsa po nila more on dito nga po papunta sa either sa Central Visayas or ginagamit po nila yung pantawid papuntang Cebu, tapos doon na po sila magbibiyahe papunta sa kanilang rehiyon po, Bombo Vince. Ayun. Oo. Anyways, wala namang mga naitawag sa inyo, sir, na mga untoward incident maliban dito, sir, sa mga insidente ng pagkalunod, sir? Oo. Yes po, Bombo Vince. As of now po, yung 4 po pa lang yun, yung nagagawan po namin ng mga reports po na meron po kaming information. Oo. Thankfully po, na ligtas nga po lahat, na aksyonan po na maigi. So, hindi lang po lamang ang Philippine Coast Guard ang rumisponde po dito, kundi lahat po ng mga lokal na otoridad, LGUs po. So, nagpapasalamat din po kami. Tulad po nung sinabi ko nung huli po natin na interview, more of a whole of government or whole of nation approach po ito. So, lahat po ng mga government agencies, LGUs, tulong-tulong po kami para ma-ensure yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Yun. Okay. Of course, nandyan pa rin, sir, yung hotline nyo, sir. Tama? Open pa rin? Oh, yung mga gustong Yes po, mag-report? Yes po, Bombo Vince. So, within our Coast Guard stations po, lalagay po sila ng mga posters, mga paalala po. Nandun dun po sa baba, no, ng mga posters na yun, ng mga hotline numbers po namin. So, dito po sa Coast Guard District Eastern Visayas or yung regional office po namin, meron po din kaming hotline number at saka social media page na maaari pong ma-follow at kung saan pwede mag-contact ang ating mga mamamayan kung meron man silang concern or what po. Meron din po kami, tulad ng sinabi ko po nung huling interview natin, yung see something, say something, o kaya yung isumbong. So nakapaloob doon nga po yung QR code natin kung saan pwede po sila mag-raise ng concern nila or mag-report ng mga pinagkakainalangan po nila or mga gusto nila ipahayag sa Philippine Coast Guard. So, kailangan lamang po nila i-scan yung QR code po na yun at agad po namin marireceive yung kanilang mga concerns or reports po, Bombo Vince. Ayun. Sir, yung inaasahan natin, sir, yung mga volume ng tao, influx ng mga tao, outbound, hanggang kailan, sir? Hanggang Martes, Merkulis ba, sir? Or within ngayong week na ito, sir? Definitely po, no, within this week, Bombo Vince, inaasahan po namin starting maybe tomorrow or further into this week, bumaba na po yung influx of passengers natin. Tulad ko na sinabi ko kanina, more on sa Western Leyte or Ormoc side na lang po yung pinaka na monitor namin na may influx pa po. So, regardless, we are still prepared for catering the influx of passengers to ensure the safety and security within our ports po. Sige, sir, baka may mensahe ka sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Go ahead, sir.
Yes po, unang-una po nagpapasalamat kami na mabigyan po kami ng oras po sa programa ninyo para maipahayag yung aming mensahe sa mga sumusubaybay po sa programa niyo po, no. Ang Philippine Coast Guard kasama ang ibang otoridad ay patuloy na nagbabantay po sa ating mga kababayan. Nananawagan po kami sa publiko na patuloy din po sana ang pagsuporta at sunod sa aming mga safety advisories even after Holy Week po. So ang paalala naman po namin sa mga pasahero ngayon po na pa-outbound na po, pauwi na po sa kanilang tahanan, agahan po natin ang pagpunta sa mga port at terminal. Iwasan natin magdala ng ipinagbabawal na bagahe or kagamitan. I-report agad sa PCG o sa ibang otoridad kung sakaling may maobserbahan po tayo na labag sa safety protocols at i-ensure po natin na sumusunod po tayo sa lahat ng mga rules po natin at saka mga reminders, hindi lamang po ng Philippine Coast Guard pati ng lokal na otoridad. Sama-sama po nating siguraduhin ang kaligtasan ng bawat isa at mag-ingat po tayo lahat sa pag-uwi po natin after ngayong Semana Santa.